my channel again! So yun na nga mga kapalalang, for today's video, ayan yung ganap namin sa araw-araw. Papunta na ako sa palengke niyan mga kapalalang. Mamimili na ako ng mga lulutuin ko sa mga kulang na mga ingredients kasi hindi nga talaga ako nag-stock ng mga gulay dito sa bahay kasi nga ayaw kong nasisira kasi hindi ko rin naman alam na baka bukas hindi muna ako makapagluto, so yung may stock akong gulay, so masasayang. Kaya ang ginagawa ko, araw-araw na lang akong namimili sa palengke. Pero sa totoo lang mga kapalalang, araw-araw talaga ako nagluluto. May times lang talaga napaka-busy ko sa isang araw. Doon lang talaga ako nagsasabi sa partner ko na hindi mo na ako magluto kasi nga nag-aasikaso din ako sa mga bata. At saka pumapasok kasi sila sa school. Hindi ko naman pwede sabihin sa kanilang umabsent muna kayo dahil magluluto ako. Kailangan nila mag-aral lang maayos para sa future nila. Yung pagluluto ko ng mga merienda mga kapalalang, sideline lang talaga yon. Hindi ko alam kung bakit naging full time na. Pero sobrang talaga nagpapasalamat ako mga kapalalang na meron akong ganitong maliiting pagkakitaan. Kahit papaano nakakatulong na ako sa partner ko sa pang-araw-araw na gastusin dito sa bahay, lalo na yung mga budget ng mga anak namin sa school. Mai-share ko lang mga kapalalang, no? Noon talaga hindi talaga ako marunong magluto. Nung pag-graduate ko ng high school, sabi ko talaga sa sarili ko hindi na ako mag-aaral kasi nakakapagod mag-aral, pagsabay yung pagtatrabaho, pag-aaral, pagtatrabaho, sobrang pagod ko talaga. After 4 years na pagtatrabaho ko mga kapalalang, nag-decide akong mag-aral uli. Kasi parang feeling ko may kulang pa. At yun na nga pa nga kapalalang, nakapag-graduate na nga ako sa course na kinuha ko. Muntikan pa nga akong hindi makapag-graduate mga kapalalang kasi by November na-accident ako sa motor dun sa Tarlac. Tapos grabe yung nangyari sa akin. As in, hindi talaga ako makalakad, hindi ako makalabas ng bahay. So 1 month akong hindi pumasok. And then 1.5 months na lang mag-e-end na yung class. And then mag-graduate na ako, mag-marcha na sana ako. And then hindi ako nakapasok ng buong 1 month. Tumawag yung head ng school namin sa mama ko. Hindi ko kasi sinabi sa mama ko na aksidente ako that time mga kapalalang kasi ayaw ko silang maproblema. And that time kasi ako nagpapadala rin ako dun sa kanila habang nag-aaral ako. So ayaw kong makadagdag sa problema nila. So sinarili ko yung problema ko. Ako lang yung mag-isa sa bahay. Mga kaibigan ko, mga schoolmate ko yung tumutulong sa akin. Naghahatid ng mga pagkain, gamot, iba pa. So ayun na nga, mabalik na nga tayo dun sa school. Tumawag kasi sila dun sa mama ko. And then pagkatawag nila sa mama ko, dun nalaman ng mama ko na na-aksidente pala ako. Tapos ang sabi dun sa papuntahin daw ako sa school kasi kailangan ko daw mag-take ng exam. Kapag nag-take daw ako ng exam, mahahatak lahat ng grades ko kasi malalaki naman yung mga grades ko nung prelim, midterm. Alam niyo ba mga kapalalang, kinakabahan talaga ako sa mga oras na yon. Pero nung nakaya-kaya ko nang maglakad, pumunta talaga ako sa school. Maalala ko mga kapalalang, doon ako sa faculty room nag-take ng exam kasi yung mga classmate ko tapos na silang nag-take ng exam, as in late na talaga ako. Yung ibang mga klase ko kasi nakapag-exam na, nag-OJT na lang sila. So ayun na nga mga kapalalang, doon talaga ako sa faculty room nag-exam kasi nga may gamit na gamit yung mga rooms doon sa taas at saka biglaan kasi yung pagpunta ko doon. May isang professor na nakausap ko doon. Professor ko siya sa psychology yata, yun. Masungit siya pero in-encourage niya pa rin ako na okay lang yan kahit mabokya ka dyan kasi mahahatak pa rin naman yung grades mo kasi ito-total din naman yan. Makakagraduate ka rin. Tapos minadali ko talaga yung mga kapalalang yung pag-exam ko para makapag-OJT na ako, bibigyan na ako ng papel at maghahanap na ako ng mga hotel, restaurant na pag-OJT-han ko. I think 300 hours yung kailangan kong ilaan dun sa pag-OJT ko. And then mayroon na lang akong 2 weeks. Kasi in 2 weeks magagraduate na ako, magmamarcha na kami. So kailangan in 2 weeks matatapos ko yung 300 hours. Alam mo yung kagagaling mo lang galing sa aksidente, yung bugbog pa yung katawan mo, pilay, pasa, tapos nag-OJT ako na biglaan, tapos 16 hours a day yung pag-duty ko. At saka alam nyo ba mga kapalalang, sumakto talaga ako dun kung saan ako nag-OJT, sa loob ako ng kitchen. As in, assistant kami ng chef. Kaya marami talaga akong mga lutong natutunan doon kasi sa isang araw nag-duty talaga ako ng 16 hours. Minsan nga napapalitan na lang ako ng another chef kasi andun pa rin talaga ako kasi gusto kong mahabol yung 300 hours ko para makapag-marcha ako, makapag-graduate ako kasi nga sayang nga naman talaga yung tuition fee ko. Tapos yun na nga mga kapalalang, nakapag-graduate na ako, no. Hindi ko rin naman nagamit yung course ko para magtrabaho kasi ibang trabaho naman yung ginusto ko. Ang purpose ko lang naman kasi kung bakit ako nag-aral mga kapalalang ay para matuto ko magluto. Kasi iniisip ko kasi yung mga kapalalang, paano pag walang panindang pagkain sa labas? Eh di puro dilata ako, puro noodles. Hala, dami ko na naman na kwentong mga nakaraan ko. So, ayun na nga mga kapalalang, sa mga oras na yun, naghuhugas na ako, naglilinis na ako. Gusto kasi pag nag-start ako magluto, malinis yung area ko. So,
So nilinis ko muna yung mga yan para makapag-start na ako magluto. Ginamit ko kasi yung mga yan mga kapalalang kasi yung una-una talagang ginagawa ko sa umaga. Nagluluto ako ng mga ulam namin. Pagkain muna namin bago ang lahat. Kasi pag nag-start na ako magluto sa mga pameriendang paninda ko, makakalimutan ko nang magluto ng mga ulam namin, pagkain namin. So ang ending magdidilata na lang sila. So which is not good talaga para sa mga anak ko yung dilata, noodles. Pero pag no choice talaga ako, busy ako lalo pag late akong gumising. Ayun, dilata talaga sila. Alam niyo ba mga kapalalang, naniniwala talaga akong sa lahat na nangyari sa buhay natin, may purpose talaga yan. Minsan mapapaiisip ka na lang, kaya pala nangyari sa akin to noon kasi ganito pala yung kahinatnan ngayon. Kaya nga sabi nila mga kapalalang, mag-antay ka lang, darating din yung para sa. Antayin mo lang yung time na ikaw naman. Papabor din sa iyo ang mundo, basta't importante huwag tayong sumuko. Laban lang ng laban. Lahat naman tayo hindi natin alam kung anong mangyayari sa buhay natin in the future. Kaya ang importante, lumaban lang tayo sa buhay hanggat nabubuhay tayo. So yun na nga mga kapalalang, sumakto talaga mga kapalalang umulan kasi yung paninda ko ngayon ay supas. So yun na nga mga kapalalang, hanggang dito na lang muna ang aking video. Please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para update kayo sa aking mga bagong upload. Thank you so much mga kapalalang. Bye bye!